Good evening to everybody who is here tonight. Patutunayan ko po na yung pong pangalan ng Ama ay Jesus. At ang pangalan din ay tinawag sa anak ay Jesus. At ang pangalan din ng Espiritu Santo ay Jesus. Patutunayan ko po. Ito po ay sa mga talata. Magsisimula po ako sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay pangalan ay Jesus. Dito po sa in the Gospel of St. John in verse 14. Ito po. Datapwat ang mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo ay susuguin ng Ama sa aking pangalan. Sinugo yung Espiritu Santo na nagbaptay sa upper room doon sa Jerusalem, sinugo yun sa pangalan niya eh. Diba? Nakukuha niyo ba yung talata? Ulitin ko po. Datapwat ang mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat ng inyong aking mga sinabi. Yung pong pangalan yung sinugo sa pangalan ni Jesus. Kaya yung Espiritu na yun ang pangalan po ni Jesus. Isa pong malaking talata na nagpapatunay na yung pangalan Jesus ay pangalan po yun ng Espiritu Santo rin. Ito po sa anak. Ulitin ko na lang po sa Matthew 1:23. Shall we call his name Jesus? Diba? Tinawag doon, ililigtas niya ang kanyang bayan. Pero kung gugunitain po ninyo sa Old Testament, ang tagapagligtas po doon yung Ama. Na hindi naman po pwedeng magligtas ang Ama kung hindi siya magkakatawang tao. Sapagkat ang Ama ay Espiritu at walang nakakita kailanman sa Diyos. Paano siya maipapako hindi nga siya nakikita? Nakukuha niyo po ba ako? Yon. Ibig sabihin, no man had seen God in any time, in any place of the world. Walang makakakita sa Panginoon. So ang ginawa niya po, nagplano po siya. Siya po ay nagkatawang tao. Ano pong versikulo? In 1 Timothy 3:16, and the Bible says, and without controversy, greatest is the mystery of the godliness. God was manifest in the flesh, sins of an angels preached unto the Gentiles, and received up unto the glory. Sinasabi po doon that God was manifest in the flesh. Yung sinasabi ko nga po sa study ni Cardinal Sin, ang sabi niya po sa pagkasalin ng unang Timoteo 3:16, at walang pagtatalo sa ating relihiyon, hiwagang kabanalan, ang Diyos ay nagkatawang tao. Walang problema, yun ang pagkaintindi niya. Tama naman kasi connected in the King James Version. Diba? Connected naman walang problema. Kahit kasi masyado niyang pinababaw ni Cardinal Sin yung mabuting balita. Sinasabi sa King James Version, and without controversy, great is the mystery of the godliness, the God was manifest in the flesh. Sino naman yung flesh na pinagmanifestahan niya? Saan naman siya nanahan? Okay. Ito pa isang talata. In Colossians chapter 1 verse 19. Sapagkat pinagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Dito po sa English translation, sinasabi po, for it pleased the Father that in should be all fullness dwell. Doon po sa anak nanahan ng lahat-lahat. Kung wala po yung pagkatahan na yung wala pong pagliligtas. Kasi sa pamamagitan po ng pagbubuhos ng dugo, lahat ng makasalanan ay magkakaroon ng kapatawaran kung sasampalataya ka sa Panginoong Hesus. At nalalaman nyo rin ba na sa pamamagitan ng kanyang pangalan, dyan lamang tayo maliligtas. Ire-recommended ka na anak ng Diyos kung sasampalataya ka sa pangalan niya. Saan talata? Unang Juan 1:12. Gospel of St. John, in chapter 1 verse 12. Siya po'y nakakasampung minuto na, ngunit 20 minutos po ang kada tindig. Datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap, sino yun? Yung sinugo, dapat tanggapin mo yun. Pagkakalooban kanya, He gave you the right to become a son of God. Binigyan kanya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, may karapatan kang pumasok sa langit. You have a key to be entered to the kingdom of God because the Son of God and you have eternal life. Kanino mo makakukuha yun? Sa Panginoong Hesus, by praise in His name. Tanggapin mo yung kanyang pangalan, sambahin mo yung kanyang pangalan. Mali na pong sinasabi ng unang Juan 12 na tatapot ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan mga maging anak ng Diyos sa bakit bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kasi sa pagbaba niya rito, talagang tinawag siyang Jesus. Ang sasabihin mo sa kanya yung Jesus. Yung Jesus, doon na magmumula ang lahat ng mga bagay. Ito po ay isang talata na magpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ay yung pangalan ng Jesus Christ talagang hindi naman talaga doon sa anak, kundi doon sa Ama. Ano po yun? In Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi po doon sa English, for unto us a son is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon in his shoulder, and his name shall be called, a wonderful counselor, the mighty God, the everlasting Father, and the Prince of Peace. And his name shall be called the wonderful counselor, the mighty God, the everlasting Father, and the Prince of Peace. The name of the Son. Ang sinasabi itong makapangyarihang Ama, yung pangalan niya, hindi siya.
Kasi yung anak, hindi talaga siya, kumbaga yung anak, hindi siya eternal. Paano nagiging eternal? Isang eternal hindi nakikita. Tandaan niyo mga kapatid, ang eternal hindi nakikita. At nakita yung anak. Kaya sasampa ka dun sa hindi nakikita. Ano? Yung pangalan, sabi niyo, lalong hindi nakita yung pangalan sa kanya. Yung kanyang pangalan ipinahayag. Yung pangalan ipinakilala para yun ang sambahin. Sa pagtawag dun, maliligtas ka. Alam niyo ba yung mga kapatid? Pag tinawag mo yung pangalang Jesus, pag nagpabautismo ka sa pangalan ng Jesus, maliligtas ka. Kasi yung utos sa Mateo 28:19, sinunod ng mga apostol. At sa gabing ito, gusto kong malaman ninyo, sa Biblia, sa New Testament, walang sino man dito na binautismuhan sa pangalan ng Ama, na Anak ng Espiritu Santo. All the apostles of Jesus Christ and all the believers of Jesus Christ was baptized in the name of Jesus Christ. Tandaan niyo po yun. Kaya yung bautismo ni Mr. Ellis Soriano, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ. Wrong. Bakit po nirorong? Bakit? Bakit yung po nirorong? Kasi sa kanya ganito. Pag nasusulat, dapat paniwalaan. Totoo nasusulat sabi nga, sa Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom with daring understanding. Christ, ang Panginoong Jesucristo ay nagutos sa kanyang mga alagad. Nabautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Napatunayan ko sa inyo na ang pangalan ng Ama ay Jesus, Anak Jesus, Espiritu Santo Jesus. Kaya yung mga apostol, kilala nila kung sino si Jesus. Kilala nila, kaya ang ginawa nila, binautismohan ng lahat ng sasampalataya sa pangalan ni Jesus. Talata po. Dito hindi ka naman kailangan matakot basta scripted ang sinasabi mo. Kasi ang sinasabi ni Mr. Elliot, ang binabasa niya, King James din naman. Kaya yung mga sinabi ko, pwede niyang baliin kung talagang maaari niyang baliin. Dapat, ni isang kumit walang mawawala rito sa Biblia. Dito pa sa Roma 1:17, o 1:7 pa mga kapatid. Sa lahat ng iyon nga sa Roma, ng mga inibig ng Diyos, mga tinawag ng mga banal, sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Ama na, Panginoon pa. At ang pangalan niya, Jesucristo. Kaya gusto kong malaman ninyo na yung Kristo, hindi yung pangalan. Yung Kristo, Messiah yon. A Greek word, Messiah. Ang pangalan talaga doon, Jesus. Na dinuktungan ng Kristo for being of tagapagligtas. Jesus na tagapagligtas. Kaya doon sa Biblia ng King James sa Tagalog, sinasabi dito, ang bagong tipan at ang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Sa Old Testament, sabi sa Isaiah 43:11, ako, sa mga tigbagay ako at tiban sa akin walang tagapagligtas. Pero ba't naging tagapagligtas sa Jesucristo? Kasi sa Old Testament, the shadows of Christ. Yun po yung anil ni Kristo na pinapahayag sa bagong tipan na kung mauunawa ang Old Testament, makikita mo na ang lahat ng katuparan sa luwang tipan ay naganap sa bagong tipan. At yung pangalang ikinocover sa Old Testament na hayag sa bagong tipan. At yung pangalan yun ay pangalang ni Jesucristo. That is the eternal name. Nabasa natin sa Isaiah 9:6. Ito po isang talata. Juan 14:10. Pakisabi lang po kung tapos na po ako. Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? At ang salitang aking sinasabi ay hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Amang nananahan sa akin. Kundi ang Amang nananahan sa akin. Ang nananahan sa kanya yung power. Power at sa katalino ng Ama at ang lahat-lahat, pati yung pangalan ibininahan sa kanya. Kaya sa pamamagitan ng pangalan niya, doon mo lamang siya masasamba. Kasi yung anak, di ba sinasabi, mas mahigit sa akin ang Ama. Paparoon ako sa Ama upang malalong maluwalhati ang Ama. Kasi hanggat nasa lupa ang Panginoong Jesucristo, walang glorification. Ang glorification nasa sa itaas. Doon mo maluluwalhati. So pag natupad niya ng lahat ng mga bagay, papanik siya at upo sa kataas-taasan ng Ama. Doon sa upo, doon sa sinasabi ni Mr. Eli, the fourth heaven, or the heavens of heaven. That is the throne of God. Diyan, nang daw doon ng Panginoon. Doon siya umupo, sa majesty on high, sa kataas-taasan, doon siya naupo, hindi sila nagsiksikan doon. Isa lang ang nakaupo yung tandaan ninyo. At kung yung mga dito, mga sasampalataya, mamumuhay ng kabanalan, pag kayo ay namatay, magkakaroon kayo ng buhay na walang at makikita ninyo ang Panginoon, isa lang ang nakaupo, hindi dalawa. Isa lang ang nakaupo, mga kapatid. Yung sinasabi ditong kanan, tama naman si Mr. Soriano sa kanan Right. Ibig sabihin, dalawa. Pero dapat niyang malaman yung sinasabing kanan dito, kataas-taasan, kapangyarihan, the power. Ikaw, yung kanang kamay mo, yan ang lakas mo. Diyan na po ang Panginoon sa kapangyarihan ng Ama. Tandaan niyo mga kapatid, huwag sana kayong padaya kung tatlo, dalawa ang Diyos. Tandaan niyo, isa lang ang Diyos. In the Deuteronomy 6:14, okay, tandaan niyo mga kapatid, naniniwala kayo kay Mr. Soriano, tama, wala naman akong problema dun dapat mas paniwalaan niyo ang Biblia. Tama ba ako? Last 2 minutes. Tagabasa lang siya ng Biblia Tagabasa lang siya. Okay, tama ho ba ako? This is only the reading of the Bible. Ang dapat yung paniwalaan, yung nasasaad. Sinasabi sa Deuteronomy 6:4, dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Sinasabi diyan, hindi mo pwede maging dalawa. Lalo sa creation, isa lang. Sinasabi niya, sige, tapusin ko na lang po yung talata ko sa pamamagitan nito. Sa
Genesis 1:26, let us make a man in our image. Let us make a man in our image. Yung pronoun na us, pertaining to two, sabi ni Mr. Soriano. Hindi lang sa tumutuko yon sa marami. Hindi lang sa dalawang persona tumutuko yon. At pakatandaan ninyo, ang ama walang pagkapersona. Ang may persona yung anak. Always remember that the Father have no personality. Wala siyang pagkapersona. Kasi siya espiritu. Kaya yung sinasabi tong us, hindi po pwedeng tumuko yung us sa hindi tao. Kasi yung us, pronoun yun eh. Diba? Pamalit sa pangalan. Ano ba, palitan mo doon? Hindi naman nga tao yung ama. Tama ho ba? Kung yung mga mahusay sa grammar dyan, no? Hindi, totoo lang. Yung pronoun, ipinapalit sa pangalan. Ano nga ipapalit mo? Hindi naman nga siya tao. Hindi nga siya persona. Hindi nga siya tao. Diba? Inuulit ko lang. Paulit-ulit lang ako. Kaya ang sinasabi tong us, ito, saan talata? Huling talata pa mga kapatid. Sige, Okay, time is up po. Thank you. Dumating na po tayo sa 20 minutos. At ngayon po ay ating Brother Eli Soriano. Ito na po si kapatid na Brother Eli Soriano. Magandang gabi po. Naku, napakasikip nyo. Sikip. Pasensya na kayo, mainit ito eh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang una kong tanong, kapatid, ganito. Sige po. Sabi mo, ang pangalan ng ama, Jesus. Opo. Ang pangalan ng anak, Jesus. Opo. Hindi po. Yung pong pangalang Jesus tinawag sa anak. Oh. Yun. Ang pangalan ng Espiritu Santo, Jesus din. Opo. Yun ang po sabi ng Biblia eh. Ngayon, meron ka sinabi kanina, Opo. walang sino man na binautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Sa at New Testament. Espiritu Santo. Sa New Testament. Oh, hindi. Sa mga apostol. Hindi, teka muna. sige Pabayaan po. mo muna ako. Bigyan po natin siya ng konting panahon para makapagsalita. Ngayon Sige po, po. pag sa inyo ng oras, sa inyo naman po. Apology para po, hindi po kayo apology. nagkakatago pa. Yes or no? Apology everybody. Sinabi Pasensya mo na po kasi, kayo. sinabi mo kasi kanina, sa New Testament, walang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Saan mo nabasa yun? Totoo po, talaga na mabasa. Pero kung babasahin mo ang Biblia, lahat ng sumampalataya sa Panginoon at ang lahat ng pinangaralan ng mga apostol, binautismohan sa pangalan ng Jesus. Pero Yun walang po ibig sabihin. pero walang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Oo, lalo ho yung mga apostol, wala silang binautismohan ganyan. Ang mga binautismuhan sa pangalan ni In Jesus. Jesus' name, Jesus Kung Christ. totoo na ang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay Jesus, may binautismuhan ba sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo? Wala nga po eh. Sa Ba, tika muna. Baka Sige, baka meron kayo, hindi Ulitin ko ko ang na- tanong ko. Tinatanong po Di ba ako. sabi mo, ang pangalan ng Ama, Jesus? Oho. Ang pangalan ng Anak, Jesus? Oho. Ang pangalan ng Espiritu Santo, Jesus? Oho. Wala bang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Oho. Wala. Wala nga po talaga. Meron bang binautismuhan sa pangalan ni Jesus? Hindi ko po nabasa yun. Meron ba? Hindi ko nga po Meron nabasa yun. ba? Sige, Kung may bahala kayo. binautismuhan sa pangalan ni Jesus, Okay. wala bang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Na ang sabi mo, ang pangalan nilang tatlo Jesus. Oho. Oho. Totoo ho yun. Totoo ho yun. Oho. Gusto ko liwanagin mo lang ang isip mo. Eto Then, po. if you claim that the name of the Father is Jesus, and the name of the Son is Jesus, and the name of the Holy Spirit is Jesus, and the people that were baptized in the name of Jesus, therefore, conclusively, all of them were baptized in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. No. No. Bakit ko nasabing mali? Ang hinihingi sa Mateo 28:19, pangalan. Okay lang kayo mga kapatid. Yung pong Ama, yung Anak Espiritu Santo, yung Espiritu Santo, hindi nga pangalan yun eh. Actually, yung Ama doon, is yung tinatawag natin general noun. Or Kapatid, tama po. tuloy Saan na sa kita. Biblia, Okay, sige. tanong ko Sasagutin sa'yo, ko po eh. saan Pinapaliwanag. sa Biblia mababasang yung Ama ay general noun? Naku po, Mr. Soriano. Para naman po kayong hindi nag-aral sa tanong ninyo eh. Aba, wag mo naman ako Bakit, mga kapatid? Saan mo naman Teka mababasa sa muna, Biblia? teka muna Sandali. kapatid. Sige, siya muna. Ang usapan natin, ayon sa Biblia. Oho. Hindi Oo, ayon. totoo. Teka muna, wag kang magulo pagka dalawa tayo eh. Abay? Walang tingang pwede magpasok ng dalawang mauunawaan. Ayun, tama po yun. Dapat po, ang lahat ng katanungan ni Brother Soriano, hindi niyo muna sasagutin. Huwag kang pabigla-bigla. Mag-iitanong na po kayo. Easy ka lang, Para easy ka pagdating lang. sa oras ninyo, kayo naman ang aatake sa kanya. Cross-examination. Pwede na ba ako, Mr. Moderator? Pwede na ako magtanong. Pwede na ho. Pinaalala ko sa iyo ang ating tema, ayon sa Biblia. Hindi ayon sa pinag-aralan mo. Oho. At hindi rin ayon sa pinag-aralan ko. Totoo Naintindihan mo yun. na. Sabi mo, ang Ama
ay general noun. Saan sa Biblia yon? Sasagutin ko po. O sige, sagutin mo. Ito Huwag po mo yung- akong palatangang walang pinag-aralan, ano? Opo, hindi. Sabi ko para naman Sige. po. Ibig sabihin para naman meron yun. Ay, sasabi para naman po. No, meron yun. Kaso Kumain parang din. nawawala yung pinag-aralan niya. Yan ang ibig ko sabihin. Kasi I think matalino si Mr. Soriano. Hindi nga, wag na nga yun ang anuhin mo. Sagutin mo na yung Ito tanong nga ko. po, sasagutin ko. Pwede Sabi ko sa'yo, wag mo lang akong paratangan na walang pinag-aralan. Ayun. Sapagkat Pinaliwanag ako ko po. Sandali, wag mo ko sasabayan. Sinasabi ko sa lahat ng tao ko hindi tapos ng high school. Oh, sige. Sabi ko sa'yo. Kaya wag mo na akong hamakin doon. Hinama ko na nga yung sarili ko eh. Oh, sige, Kahit sa TV. I've Oh. never doubt you. Pero, hindi ako nakipagkontratang makipag-usap sa'yo ngayon sa pinag-aralan mo. Oho. Ang pag-uusapan natin, Biblia. Sagutin ko na po yung tanong Ano ko. saan sa Biblia na yung ama ay general noun? Ganito nga po ang sagot ko. Sana man din sa Biblia yung grammar noon. Kasi kaya ko lang po nasabi yon base sa pag-aaral ng mga salita. Kung anong klaseng salita yung Ama, yung anak ng Espiritu Santo. Yung sinasabi doon ng Panginoon sa pangalan ng Ama. Kumbaga na pinauunawa sa mga apostol kung sino yung Ama. Hindi. At yung anak ng Espiritu Santo. Tanong Nasagot ko po. saan sa Biblia? Eh wala nga po. Wala po. Wala sa Biblia. Wala. Wala pala naman sa Biblia. Okay. O, sige. Pero ganito. Ito, Ano yun kung wala sa Biblia? Ito wala po, ganito naman po, po. para maganda, para talagang napakalinis ng pagtatalo ninyo. Lahat ng katanungan ni kapatid na Eli Soriano, wag mo muna sagutin. Bigyan mo ng ano, kasi kung ikaw makikipagdebate, lahat na pumapasok na tanong sa'yo, iniisip mo muna yan bago ka sumagot. Para hindi mo na i-interrupt ang mga pagpapaliwanag ng ating kapatid. Tama po ba yun sa akin? Maraming Ngayon, kung oras na po ninyo, pwede nyo na pong atakin lahat ng sagot niya. Isagot nyo na po na isagot. Kasi nasa isip nyo na nagtanong na siya Tama po ba? Sandali lang Okay po. po. Pwede na po tayo magsimula ulit. Ang susunod kong tanong kayo, sa'yo kapatid, ganito. Sabi mo kanina, masyadong, yung translation ng Magandang Balita Biblia, masyadong pinababaw ni Cardinal Sin. Oho. Si Cardinal Sin ba ang nag-translate ng Magandang Balita? Eh, yun po yung balita ko. At yun po yung nabasa ko doon sa Biblia, ang mabuting balita. Teka muna. Si Cardinal Sin ba ang nag-translate ng Magandang Balita Biblia? Ha? Opo. Sabi niya, yun daw ang balita niya. Hindi, magdadala po ako dito. Hindi. Huwag ka na magdala. Meron akong dala ngayon. Ay, naman po Mamaya pala. pagtayo ko, makikita mo kung sino nag-translate ng Magandang Balita Biblia. Sige ho. Eto, meron ka sinabi kanina na fourth heavens. Then, narinig ko lang po sa inyo. Ha? Narinig ko lang po. Ano? Ewan ko lang po kung sinabi Hindi, ko. yung mic. Langit ng mga langit. So, ginawa ko na po yung ganon. Pang-apat na langit yun Fourth Langit heaven. ng mga langit ng mga Meron, langit. saan mo nabasa sa Biblia yung fourth heaven? Eh, wala po. Wala. Okay. Oho, Last sige. 2 minutes. Sige, mamaya. Pagka aaminin mo naman ganun, wala na tayong usapan doon. Siyempre, yun ay galing lang sa'yo. Meron ka pa sinabi kanina na Dami yan. doon sa Mateo 28:19 nang nakasulat, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yung mga edukado ang kamo, no? Sabi mo kanina, I am quoting you. Yung kung mga dito'y merong mga edukado, dapat maintindihan nila yung salitang in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Just what do you mean by that declaration? Ano ibig mong sabihin doon? Na kung may edukado'y maintindihan nila. Anong maiintindihan doon? Kailan po ba sasagutin? Mamaya po. Mamaya po siya sasagutin o ngayon na? Ay, hindi. Ngayon kita tinatanong eh. You are kasi under cross. naguluhan po ako sa sinabi Hindi nito. pwede. Pag nasa husgado ka, when you are under cross, Oo, sige, sasagutin ko po. sige, sagutin mo. Kasi naguluhan po ako sinabi sa lista ko rin muna lahat ng katanong, mamaya po ako sumagot. Kaya tumatahimik na po ako ngayon. Hindi, ano ang sagot mo sa Ito akin? po ang sagot ko po ganito. Pakiulit niyo po yung tanong niyo muna. Kanina sinabi mo na kung dito may mga edukado, ay dapat maintindihan nila yung Matthew 28:19, Yes, oho. which states that baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tapos, Time. time. Wala tayong magagawa. Time na. Ayan, tapos na po tayo sa cross-examination, 10 minuto. Bibigyan naman po natin ng pagkakataon na 20 minutes si Brother Soriano para makapagpaliwanag ng kanyang paninindigan sa gabing ito. Ayan po, shall we start now? Magandang gabi po sa inyo. Alam niyo po, ako, siguro, ngayon, mayroon akong mapapatunayan sa inyo kung minsan bakit ako nagagalit sa mga pastor. Kasi po, tandaan nyo sa relihiyon ang pinag-uusapan, kaluluwa. At pagkakaluluwa pinag-uusapan, malayo ho yan sa pera. Ang pera, kinikita. Ang asawa, nahahanap.
Pero yung kaluluwa mong kaisa-isa, wala na pong remedyo pag yun ay naligaw. Sabi ni Jesus Christ, Matthew chapter 15 verse 14, pabayaan ninyo sila'y mga bulag na taga-akay, at kung bulag ang umaakay sa bulag, ay kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya, isang nakakalungkot na pangyayari, ang tayo'y mataniman ng isang mali o ligaw na pananampalataya. Kasi nandun sa 2 Pedro 2.1, hindi ko na po bubuksan ang Biblia dahil matagal pa eh. Nakasulat sa 2 Pedro 2.1, sapagkat may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng makapapahamak na mga hidwang pananampalataya. Ayun. Kaya sa Biblia po, binibigyan na tayo ng warning ng Biblia na may magpapasok sa lihim ng makakapahamak na hidwang pananampalataya. At ako naniniwala, yung sinasabi ng ating kapatid dito ay hidwang pananampalataya yon. Hidwa yon. Bakit? Una, nang tanungin ko siya, doon sa sinabi niyang yun daw, Father, is a general noun. Ano? Which, siguro, I suspect he wants to tell us that it is a common noun. Ano? Kasi ang termino ng grammar diyan, common noun eh. Ano? Hindi general noun. Siguro yun ang gusto niya sabihin, common noun. Nung sabihin niya yon, hinihingi ko sa kanya sa Biblia, saan sa Biblia mo mababasa, that the word Father is a general noun. Marami siyang sinabi, pero ultimately, sinabi niya, wala raw sa Biblia yon. Ako po may mababasa sa Biblia kung anong klaseng noun o name yung Father. Pakinggan nyo sa Aklat ni Isaiah 63 at 16. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama in capital letters. Aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ano po yung Ama? From everlasting is thy name. Is that a general name? Is it a common noun? No. That is a noun when he was not yet invented by his father. Right. Ang sabi sa Biblia, ikaw ay aming Ama na mula ng walang pasimula, siya mong pangalan. Wala pa palang mundo eh. Paano mong tatawagin general noun niya? Actually, yung Ama doon is yung tinatawag natin general noun. Actually, yung Ama doon is yung tinatawag natin general noun. Wala pa palang mundo eh. Paano mong tatawagin general noun yan? Wala pang mundo. Yan na ang pangalan ng Almighty Father. Ayan. O, sige, tutulan mo ito. Ako kung magsalita, may talata. Yun ang kaibahan ko sa ibang pastor. Pag ako nagsalita, may talata. I want to read it in the English rendition of the scriptures in Isaiah chapter 63 verse 16. Ganito po ang ating mababasa for the non-Tagalogs here. Ito po. Doubtless, thou art our Father, in capital letter. Though Abraham be ignorant of us, and Israel acknowledge us not, thou, O Lord, art our Father, our Redeemer, thy name from everlasting. Yan. Doon sa isang salin, from everlasting is thy name. O ano nga ang tawag doon sa makapangyarihan sa lahat? From everlasting, yung Ama ang pangalan mo. That's an everlasting name. It's a name that is from everlasting to everlasting. Yung Ama. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa isang talata ng kasulatan. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, manalangin nga kayo ng ganito. How? Paano panalangin ng Kristiyano? Pray unto this manner. Ano sabi? Jehovah? No. Magsidalangin kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Alin yung pangalan sasambahin? Yung Ama! Oh. Bawal nga itawag sa iba yan pagdating sa pananampalataya. Pakinggan nyo, 23 ni Mateo. Ganito ating mababasa. Huwag kayong patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong Ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama sa makatibagay ang nasa langit. Pagdating sa relihiyon, yung pangalang Ama sagrado yon.
Isa lang ang pinag-uukulan nun. It cannot be called a general noun or it cannot be called a common noun. Pagdating sa relihiyon, isa lang ang amang tatawagin at ang permisong pagtawagan yan ay yung amang nasa langit. Huwag kayong patawag ng rabi. Huwag kayong patawag ng guro. Iisa ang inyong guro. Huwag din naman kayong tatawag ng ama sa kanino mang tao sa lupa. Pagdating sa relihiyon, bawal ni Jesus yun. Sapagkat iisa ang inyong ama sa makatidbagay siya na nasa langit. Yan ang dapat nyo maintindihan. Ngayon, kanina kaya ko siya tinanong, sabi niya, wala kang sino mang binautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa New Testament. Nyo, sa Biblia, sa New Testament, walang sino man dito na binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Nyo, sa Biblia, sa New Testament, walang sino man dito na binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sabi ko, hindi siya marunong ng ni equation. Oo. O kaya ng deduction, o kaya ng analysis. Hindi siya marunong noon. Swerte na lang ako kahit hindi ako nakapag-aral, naiintindihan ko yung sinasabi ko. Bakit to? Eto nyo. Sabi niya, ang pangalan daw ng Ama, Jesus. Ang pangalan daw ng Anak, itinawag galing sa Ama, Jesus. Ang pangalan daw ng Espiritu Santo, Jesus. Wala raw binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa New Testament, kundi lahat daw ng sumampalataya, binautismuhan daw sa pangalan ni Jesus. Oh, kung ang pangalan ng Ama ay Jesus, hindi may binautismuhan sa pangalan ng Ama, ano ka? Naintindihan ko ba yun? Ngayon, kung ang pangalan ng anak ay Jesus din, di may binautismo sa pangalan ng Jesus, ng anak. At kung ang pangalan ng Espiritu Santo ay Jesus pa rin, ay lalo nang tumibay. Lahat sila binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kasi isa naman ang pangalan noon. Palagay ko wala sa sarili itong kausap natin ngayon. It just needs simple analysis of what he's telling us. Kaya palagay ko, mali yung deduction mo na yun, na walang binotismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Yun ang tatlo, isa pangalan ni Jesus eh. Kung pag nabinotismo mo sa pangalan ni Jesus, nabotismo ang anak sa pangalan ng Ama, nabotismo ka pa sa pangalan ng Anak, nabotismo ka pa sa pangalan ng Espiritu Santo, dahil isa pangalan nila ayon sa'yo. Di ba? Ayon sa'yo yun. Pero hindi ayon sa Biblia yun. Ayon sa kanya yun eh. Ngayon, bago siya nag-umpisa kanina, nandun ako, di ako pumapasok ang init kasi ako'y hindi makahinga pag mainit masyado. Ang sabi ho doon, babalikan niya raw yung sinabi ko noong nakaraan. Sabi niya, na si Kristo lumuklok sa kanan ng Diyos. Mali daw yun. Para daw lumalabas, dalawa na kaluklok. Lalabas daw. At sasabihin niya pa, yun daw Ama, walang person. Narinig nyo kanina, sabi niya. Always remember that the Father have no personality. Wala siyang pagkapersona. Always remember that the Father have no personality. Wala siyang pagkapersona. Aba, sabi ko, malaking pagkakamali ito. Dahil kung ibig niyang palabasin, kung ang Ama hindi nagkatawang tao, Espiritu raw yun, walang person. Ganun ba pagkaalam mo sa person? Babasahin ko sa inyo. Tuturuan ko siya, ililigtas ko kayo. Bakit ko sinabing tuturuan ko siya, ililigtas ko kayo? Kasi sana sa susunod, wag niya na uling sasabihin yung anti-Biblia. Kalaban ng Biblia. At kaya ko naman ililigtas kayo. Para sa susunod, wag na kayong maniwala sa taong ito. Bakit? Pakinggan nyo Sa 1:3, sabi niya wala raw person ng Ama. I will read it in the English rendition of the scriptures. Sabi niya walang person na. Hebrew chapter 1 verse 3. Pakitandaan nyo ang talata. Hebrew chapter 1 verse 3. Ito po. Who, being the brightness of His glory. Pakibasa nga sa Tagalog para magkaroon sila ng ideya, kapatid. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Na Palibhasay, siyang sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Nabasahin sa English. God, who at sundry times spake in diverse manner and in diverse places unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son, who, being the brightness of His glory and the express image of His person. Meron bang person?
Sabi niya, wala raw. Merong being yun eh, kaya may person yun. May being yung Father. May puso yun. Alam mo? May puso yun. Ang totoo, yung Ama, may puwit eh. Oh. May pang-upo yun eh, kaya nga nauupo, ano? May paa yun. May paa yun. Alam nyo? At yung paa niya ang haba. Pakinggan nyo kung gaano kahaba ang paa. Mateo. Tatapwat, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos. Ano yung langit? Last Doon siya 5 nakaupo. minutes. Ano? Tuloy. Kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa. Nakita nyo? 5 minuto na Nakaupo lang po sa para langit. sa tagapagsalita. 5 Ilan? minutes na lang. 5 minutes. Nakaupo sa langit, yung paa nakatungtong sa lupa. Haba ng paa niya, no? O, kita mo? May person o wala? May ilong pa nga eh. Diba? Pakinggan nyo, 4:18 ng Pilipos. May ilong eh. Tatapwat, mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Bakit? Ako'y busog. Palibhasa tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lubhang nakalulugod sa Diyos. Kita mo, sumasamyo ang Diyos eh. Pwede ba namang sumamyo nang walang ilong yun? Di ba? May ilong yun. Kaya para sabihin mo, walang person ng Diyos. Ano ka? Ilo? Mali yan. That's not biblical. Pandaraya yan, panliligaw, pangahas, papangahasan, nang magsasalita ka ng lalabag sa Biblia. Meron siyang person. Yung Holy Spirit, may person din yun. Bakit? Nagdaramdam din yung Holy Spirit. Sabi sa 4 ng Epeso, At huwag inyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. kita nyo, hindi Espiritu Santong siya rin ng Diyos. Hindi eh. Ulit. At huwag inyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Did you get it? Did you get my point? That the Father is a separate person from the Holy Spirit. Amen? Ulit ang masa. Ulit. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Meron bang Espiritu Santo? Meron bang Diyos? Kanino yung Espiritu Santo? Yun ba yung Diyos? Good. Espiritu Santo ng Diyos. Magkakabukod ang person yan. Ang katunayan, Matthew chapter 3. Basa, ganito ang ating mababasa. At nang mabautismuhan si Jesus. Nang mabautismo ang si Jesus, asan si Jesus? Ito, binobautismo ni Juan sa ilog ng Jordan. Ano nangyari? Pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. Oh, At tapos? nakita niya ang Espiritu ng Diyos Na? bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Oh, di magkaiba? 2 minuto Ito na si lang po. Jesus eh. Nakita niya nabuksan ng langit, bumababa Espiritu Santo, lumalapag sa kanya. Siya rin ba yun? Ano kalokohan yun? Eto siya oh, tapos lumalapag yung Espiritu Santo. Ano nangyari? Tuloy. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit Ano sabi ng na tinig? nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Sino yun? Ama! The Father nasa langit! Ando sa langit! Yung anak nasa Jordan! Yung Espiritu Santo bumababa! Magkakaiba o hindi? Magkakaibang person o hindi? Magkakaiba. May ibang person ng Ama, ibang person ng Anak, ibang person ng Espiritu Santo. Kaya para sabihin mo, siya rin yun. Malaking kalokohan yun.